Welcome back ulit sa ating channel. Kakagising ko lang and also, um, if you're familiar sa NoFap, ito yung pagtigil sa porn and masturbation. But the thing here is, I relapse many times in in a row dahil yun nga dahil sa compulsion activity. Then bukod sa compulsion, ano na kasi I was addicted in 9 years old or 2014 siguro, ganun 2014. And I was felt terrible and I have a low self-esteem. Nung dating hindi pa ako nanonood ng ganito is maganda yung takbo ng buhay, ganun. Parang everything small, bigger, have a happiness, like small things in life have a pleasure. Unlike ngayon, for almost ilang years, nakakala ko normal, but it's not. It's not that normal. At yun yung pinaka-biggest mistakes ko. And recently ko lang na na-encounter ang NoPap around 2021. Ano na ako nun, senior high school na. And until now, dun pala ako nagkakaroon ng magandang streaks. And kahit na may maganda akong streaks, I have a lot of setbacks. Kasi unlike ngayon, I cannot do NoFap. I relapse multiple times araw-araw. Like, parang hindi na ako nakakaurong ng day 3. Ganun. I always relapse dahil I have a lot of problems kasi mas mahirap tigilan ng bagay na ganito kapag you have a lot of underlying issue. Kaya kailangan mag-work on sa underlying issue na yun. And also, kailangan ko pang mahanap yung higher self kasi if you know your higher self, magiging madali sa'yo mag-quit. Ganun. If you know your higher self na mas pinaparinggan mo yung higher self kaysa sa low self, which is yung mga pleasurable na bagay, mas magiging madali na lang sa'yo mag-quit. Hindi mo kailangan mag-resist or gamitan ng willpower kasi I tried many things kasama yung willpower, but it's not worth it, man. Parang ano, kukonting ano lang, parang isang araw lang mataas ang willpower mo, then after day after day biglang bababa yung willpower. So it's not worth it to try it out. So alternatively, mas effective kung magbi-build ng habits. Yun yung nagbigay sa akin ng effective kung bakit nakarating ako ng day 14. But nung yun nga, nagkaroon nga ako ng maraming problems, bumalik ulit ako sa ganito. And yun, nag-work on pa rin ako sa sarili ko kung ano bang alternative na dapat kong gawin na habits. Tapos, hanahanap ko pa yung higher self. Yung higher self ko, nanonood ako ng mga motivational videos, especially sa mga NoPap community. Ang mga pinapanood ko, ilalagay ko na lang dyan yung links below, yung mga pinapanood kong mga YouTuber na nakatulong talaga sa akin. So, kayo na lang bahala na puntahan sila dahil mas maraming information ang mabibigay nila. So, yun. To summarize up, I relapse multiple times. Hindi ko na mabilang. Like, minuminuto, compulsion. And the only thing that I do right now is to reflect, mag-journaling. So, sa susunod na video, i-upload ko yung ano ba kapangyarihan ng journaling, the power of journal, at gaano ba ito ka-importante sa atin, hindi lang sa mga addicted. So, to summarize up, healthy habits is yun yung pinaka nakatulong sa akin, like cold shower, exercise, meditation,
Surfing the Urge, yun, itatopic ko rin Surfing the Urge kasi yun yung dahilan ba't ako nakarating sa day 14. And ang pinaka nakatulong sa akin ay yung lumabas ka sa environment na nakaka-trigger. Which is ngayon, I think, hindi ko nagagawa kasi I have a lot of responsibility. So, siguro for me, let me break down all of the tasks, ganun. Para, para, para maging successful yung pag-quit. So, yun lamang at maraming salamat. And I hope you see you guys on the next video. Bye-bye.